Good morning po, magandang umaga sa lahat at welcome po sa aking channel at welcome po sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ngayong umaga po ay ang ating babasahin ay ang Psalms o awit ng chapter 46. No? Nag-umpisa na po tayo. Sabi po dito sa chapter 46 ay pinamagatang itong ang Diyos ay sumasa atin. Sabi po dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na mangalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. Ang ilog may ilog ng galak sa bayang ng Diyos. Sa banal na templo, ligaya ay dulot. Sabi pa dito, ang tahanan, ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Sabi sa verse 7, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat na nga pagmasdan at ikay hahanga. Maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palasoy madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinabi niya, hinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. So sinasabi dito na ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at ang handang saklolo kung may kaguluhan. No? Lagi natin pakatandaan na nandyan lang ang ating Diyos. Hinihintay lang niya na tayo ay lumapit talaga sa Kanya. Hindi naman pwedeng bahala na ang Diyos. Sige lang, kung ano man na nangyayaring ganyan, dito lang ako, matutulog lang ako o gagawa lang ako. Hindi dapat ganun. Dapat din talaga taos puso tayong lalapit sa Kanya at hihingi tayo ng saklolo o tulong sa Kanya. Yung taos puso na tayo mananalangin at papaniwalaan natin na yung ating panalangin ay Kanyang madidinig at sasampalatayaan natin yung ating panalangin at magtitiwala tayo sa Kanya. Buong puso at kaluluwa ang inaantay ng Diyos. Hindi yung basta nanalangin lang tayo na kung sino lang yung ating kausap, no? Kasi ang Diyos ang ating kinakausap kapag tayo nananalangin. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, tayo naman ang kinakausap ng ating Diyos, no? Kaya sa tuwing tayo mananalangin, dapat taimtim, no? Yung walang maingay, walang sagabal, no? Pwede tayo, sinabi rin sa Biblia na pwede tayong pumasok sa isang silid, isara natin ang pinto, lumuhod tayo at manalangin tayo. Sigurado pakikinggan tayo ng ating Diyos. Yun ang kanyang inaantay. Yung taos-pusong lalapit tayo sa Kanya at yung buong pagtitiwala ay ating ibibigay sa Kanya. Sigurado maririnig niya ano man ang ating panalangin. Sabi pa dito, kahit na mangalit yang karagatan, ibig sabihin kahit magalit pa yan, kahit ano pa mangyari sa karagatan, hindi dapat tayo matakot. Dahil may Diyos tayo, may ilog na galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo, ligaya ang dulot, no? Ang tahanang lungsod ay masisira, ibig sabihin may mga masisira man na bagay kasi minsan may lindol, may baha, 'di ba? Tinatangay ang bahay manalangin lang talaga tayo. Kung minsan kailangan niya 'yun gawin sa atin upang malaman ng lahat ng tao. Nasa taas man o nasa baba, mayaman man 'yan o mahirap, matalino man 'yan o mangmang,
kailangan niyang gawin yun. Kailangan niyang makita. Kailangan nating makita yung kanyang kapangyarihan. Nagagalit siya sa mga taong gumagawa ng kasalanan, kasamaan, patuloy na gumagawa ng kasamaan, no? Nagsisi pero kinabukasan, gumawa na naman ng kasalanan. Nagagalit ang Diyos, pinapakita niya yung kanyang galit at kapangyarihan. Kaya may mga nangyayari sa ating mundo, no? Gusto niya tayo ay sa kanya lamang lumapit. Siya lamang ang ating purihin at sambahin dahil isa lamang ang ating Diyos. Wala namang pangalawang lumikha ng langit at lupa, di ba? Wala namang pangalawang nagbigay ng buhay sa atin, kundi ang Diyos lamang. Kaya dapat lang ang Diyos lang ang ating sambahin, purihin, ibigin ng taos-puso, no? Pasalamatan palagi sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niya sa atin araw-araw. Kalakasan ngayong umagang ito, di ba? Pasalamatan natin siya dahil ginising na naman niya tayo ng malakas. Binigyan na naman niya tayo ng pagkakataon upang makapagbasa ng kanyang salita. Ngayon ay Sunday. So, hindi man tayo makapunta ngayon sa ating simbahan, sa ating mga church. Pwede tayong manood, may mga online diyan na kagaya sa Wisdom Church, nag-o-online sila, no? Online service sa church. Tapos ito, meron tayong mga mapapanood na mga Bible reading, Bible study, manood po tayo. Maghanap po tayo, makinig tayo, o magbasa tayo, ganyan. Tayo mismo sa sarili natin magbasa tayo, kilalanin natin ang ating Diyos, no? Alamin natin kung ano yung mga ginawa niya noon hanggang ngayon yung para sa atin. Ano ang mga ginagawa sa mga taong makasalanan, ano ang mga ginagawa sa mga taong mabuti, sa mga taong patuloy na gumagawa ng kabutihan at sumusunod sa ating Diyos. Makikita nyo, malalaman nyo, mababasa nyo na nandito sa aklat na to ang kanyang mga ginawa, no? Kaya patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos. Ang Diyos ay laging sumasa atin. Kapag tayo totoong lumalapit sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, sumasa atin ang Diyos. Pero doon sa mga taong nakalimutan na ang Diyos, sigurado wala na sa kanila ang Diyos. Kaya tayo, lagi tayong lumapit sa Diyos. Anumang oras, wala tayong ginagawa, manalangin tayo. Hindi naman tayo mananalangin ng umaga hanggang gabing tuloy-tuloy, hindi ba? Yung manalangin lang tayo, wala tayong ginagawa, manalangin tayo. Salamat sa umagang ito, sa kanyang paggising sa atin, di ba? May pagkain makakain, di ba? May kalakasan tayo magagawa ang ating trabaho dito sa tahanan o yung mga pumapasok sa trabaho, di ba? Manalangin paggising, pagdating sa trabaho, magpasalamat, safe, di ba? Pag natapos ang trabaho, salamat sa kalakasan ibinigay, walang nangyaring masama, di ba? Pag-uwi, salamat Lord at nakauwi ng maayos. Kakain, salamat sa pagkain binigay mo Lord. Matutulog Lord, matutulog na, gabayan mo po ako. Bantayan kami sa aming pagtulog, di ba? Paggising, salamat ulit Lord sa paggising mo na naman sa amin ngayong araw na to. Sa pagbigay ng isang pagkakataon na naman sa aming buhay. Di ba? Ganun. Ganun ang ating gawin dapat. Ayun. So, yun lang ang aking binasa ngayong umagang ito. Sana makapanood kayo pa ng mga online na mga service, di ba? Sa mga church, mga simbahan, online na lahat tayo ngayon, di ba? Kaya manood po tayo. Ako dito sa Wisdom Church, nag-aano din ako, pinopost ko din po yan. Sana manood po kayo, mag-join tayo para ma-bless din tayo. Hindi lang yung mga nanonood, hindi lang yung mga naghahayag ng salita ng Diyos ang mabibless, kundi tayo rin mga nanonood na kahit sa tahanan lamang, magpuri din tayo, awitan din natin ang Diyos, pumalakpak tayo sa ating Diyos. Dahil hanggang ngayon, maayos ang ating buhay, malakas tayo, may kinakain tayo, di ba? Patuloy tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Pasalamat tayo sa pagkakataong ibinigay ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Paniwalaan natin yan sa ating buhay. Hindi niya tayo pababayaan, lalong-lalo na tayo mga taong totoong lumalapit at nagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Di ba? So, salamat pong muli. Sa umagang ito, samahan niyo po ulit ako sa ating Bible reading
sa ating panalangin na naman ngayong umaga na to at sa ating Bible reading na to. Salamat po muli sa inyong pagsama at pakikinig sa akin. Mag-pray na po tayo. Yes, Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na binigay mo na naman sa aming pagkakataon, Lord, upang makarinig ng iyong mga salita. Lord, upang magpuri at magpasalamat sa iyong mga pinagkaloob sa amin, sa kalakasan, Lord, sa paggising mo sa amin ngayong umagang ito, sa iyong mga salita na aming nabasa, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa patuloy niyong pagmamahal sa amin lahat, sa patuloy niyong pag-iingat sa bawat isa sa amin, sa patuloy niyong pagbigay na napakaraming blessings, Father God. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Father God, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga pastors, bishop, O God, sa aming Presidente Duterte, Father God, sa lahat ng tao, Lord, sa aming kapitbahay, O God, mga kaibigan, saan man sila nandun, Father God, alam kong patuloy mo po silang iingatan, babantayan, bibigyan ng sapat na kalakasan at pagtatagumpayin ang bawat isa. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga tao. Salamat, Lord, dahil alam ko po na lagi mo pong pinakikinggan ng mga taong totoong nananalangin sa inyo, totoong nagtitiwala sa iyo, God. Hindi mo siya pababayaan, hindi mo kami pababayaan, Father God. Patuloy mo kaming lulukubin ng iyong makapangyarihan, protection. Sa loob man kami ng tahanan, nasa labas man kami, Lord. Sampu ng aming mga mahal sa buhay, Lord, lahat ng tao. Lord, lukubin mo ng iyong protection, O God, ng iyong makapangyarihan protection. Ingatan sa mga kapahamakan, karamdaman, tukso, at gawa ng kaaway, O God. Iligtas mo kami lahat. At Lord, pinapanalangin ko rin, Lord, ang mga scientists na gumagawa ng gamot, Lord. Lord, hinipo mo na po ang puso't isipan ng mga mabubuting scientists upang makagawa na ng gamot ng NCOV, O God. Salamat, Lord, at meron na po. Salamat sa iyo, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat, Lord. Ingatan mo po sila, Lord. Bigyan ng sapat na talino at lakas, Lord, ang mga gumagawa ng gamot ng NCOV ngayon, Lord. Nawa, Lord, puro kabutihan na lang ang maisip ng mga scientists, Father God. At naway sila magkaroon din ng takot sa iyo upang lubusan silang gumawa ng kabutihan una para sa inyo at sa lahat ng tao. Ingatan mo rin po, Lord, ang mga doktor, ang mga nurse, sundalo at pulis, Father God, ang mga barangay, God, mga nurse, mga frontliner, Father God, at ang lahat ng tao, Lord, naway magkaisa. Magkaisa, Lord, sa iyong pangalan. Magmahalan, magpatawaran at magpakumbaba ang bawat isang tao, God. Lahat kami, Lord, yan ang itatak mo sa aming mga puso. Magmahalan ng totoo, Lord. Magkasundo, magpatawaran sa lahat ng pagkakamaling nagawa, O God, at magpakumbaba sa bawat isa upang makapamuhay kami lahat ng mas maayos, mas tagumpay, O God, sa iyong pangalan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord. Dahil sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat, Lord, nagtagumpay na po kami. May gamot na po dahil po sa inyong kabutihan sa amin. Salamat, Lord, sa katagumpayan ito. Magiging maayos na po bumuli ang aming mundo, ang aming pamumuhay. Sa katagumpayan ito, Lord, pinasasalamatan ka namin at pinupuri, O God. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. We claim it, Father God. I claim it. Tagumpay na ang laban na ito sa NCOV. Dahil sa inyo, Lord. Dahil sa iyong kapangyarihan, dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa iyong pagmamahal sa amin lahat, kami tagumpay na, O God. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. And please always bless us all and guide us all. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan na aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat po sa lahat at God bless po sa ating lahat. Sa mga bago po sa aking channel ay mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga iba ko pang videos na i-upload. Salamat po, mabuhay po tayong lahat at God bless po muli sa ating lahat. Happy Sunday po, God bless.